ah, yun, tinwag ni Pontius Pilate na hindi talaga, wala talagang kasalanan si Jesus Christ. Hindi siya worthy sa severe na punishment. Kasi noon, yung mga tao nung nagkakasala sila, pinupos sila. Hindi kaya ngayon na pinipreso. Pero pag grabe yung panunod, pinupos. And alam ni Pontius Pilate na wala siyang kasalanan. And so, yun. Pero, ang lesson po natin dito ay God is in control. Gusto ni Pontius Pilate na isave si Jesus Christ, pero may plan niya ang Diyos. Amen. Amen. Nga nasabi natin noon na kung hindi ko namatay si Jesus Christ sa atin ay walang magiging ayos. Wala tayong kaligtasan. Hindi, ano yung pag-aralan natin noon, hindi tragedy, but it's triumphant. Amen. It's triumphant. And si Jesus Christ, kahit sa kanyang suffering, Jesus was in control. Amen. Kahit na hirap siya that day, but ang akala ng mga tao ay talagang nagsasuffer siya, but Jesus was in control of every event. Amen. And kahit kaya ng, kasi hari siya, bumaba siya, kaya niyang i-defend yung sarili niya, kaya niyang magic lang siguro lahat, but he did not do it. Amen. And akala nila, yung mga Hudyo at saka si Pontius Pilate, nasa kanila yung control, but they do not know that God is in control of everything. Amen. And sabi dito, sa atin naman, in application sa ating mga buhay, marami tayong life is a mess. Marami ng mga nakakatulala sa Panginoon. Maraming kaguluhan sa kanilang buhay. And dahil nga sa kasalanan ay nagkaroon ng mess yung kaguluhan. Na hindi natin ma-imagine yung mga maraming drug addict, maraming mga lasindero, maraming mga nag-asawa ng 5, mga buruan ng buhay. Maraming kadiliman pa sa buhay natin. Mga abuse, mga ganyan, divorce, pero because of Jesus' death, ay nagkaroon the chain was broken. Amen. And yun, when we were baptized in water, doon na nagkaroon na ng hope. Nahugasan na lahat ng kadiliman sa buhay natin. Lahat ng kasalanan ay nahugasan. Amen. And nagkaroon tayo ng resurrection. Nagkaroon tayo ng bagong buhay through Christ. And Jesus already is in control of our life. Amen. And sabi nga dito, by His stripes we are healed. Dahil sa mga paano ng ating Panginoong Jesus ay patay, tama. 1 Peter 2:13, punta natin masahin, 2:13 ay by His stripes we are healed. Nahugasan ng mga kasalanan natin, nahugasan ng mga sakit natin through the stripes of Jesus Christ. And ang mahirap dito si Pilate ay witness siya. Pilate found no fault. Hindi na nakita na nagkasala si Jesus Christ, pero he bowed down to peer pressure. Yung peer pressure, yung pagpa ng grupo ba, yung pwersa ng grupo na doon siya nag-bow. And sabi ng mga
Kasi pwede namang ikuan ni Jesus Christ na pwedeng wala siyang ikuan doon. Kumbaga, wala siyang nakikitang kasalanan but he bowed to the crowd. And hindi sana siya magbabaw, but the Jews, sinabi ng mga Hudyo na yung mga chief priest na kung hindi mo ikukuhan si Jesus ay naikukuhan nila kay Caesar. So, ayaw naman ni Pontius Pilate na mawala yung trabaho niya. Mawala siya ng trabaho. Kaya, nagkuhan na siya. Sabi ng mga Hudyo dito sa John 19:12, if you release Jesus, you are no friend of Caesar. Kaya, yun ang nag-knock out kay Pilate para hugasan niya yung kamay niya. Sabi niya, wala akong kasalanan dyan, kayo ang nagusga. But still, Pilate was partly, may kalahating responsibility siya sa pagkamatay ni Jesus. Amen. Although he washed his hands, but may yung decision niya ay nagkaroon pa rin siya ng part. And, praise God. And Pilate still surrendered his integrity to peer pressure that called for Jesus' death. And sinabi ni John 19:16, yun nga, then delivered he him therefore unto them to be crucified. So siya yung sabi doon. The case was closed. And then it was time for sentencing. And kailangan po tayo ay mag-stand kay Jesus Christ in the face of peer pressure. Kumari, nasa peer pressure tayo. Masalo tayo kasi, ano yun, nakikita nila yung light ni Jesus sa atin. Kailangan pong mag-light tayo. Amen. Amen. As disciples of Jesus, we must carefully resist pressure to turn on Jesus as Pilate did. And we do not have to stand on our own. Di naman tayo nag-iisa, nandiyan pa rin. Kunwari kung tayo ay pinipir pressure na kunwari mag-inom ng alak, karamihan sa mga lalaki, o babae na rin ngayon, di ba hindi ka naman nakikita ng kapatiran mo o pastor mo. Pwede na lang mag-inom ng alak or kunti lang. Or kunti lang naman. Alam naman natin yung mga hindi pwede. So those are peer pressure. Amen. Marami pang mga temptation dyan na mga kaibigan natin, mga barkada natin. Sabi nila, tayo na doon. Okay lang yan. Okay lang naman. Hindi naman kasalanan yan. Yun. So, we have to stand in the side of Jesus Christ. Amen. And that's why, sabi niya dito na when Jesus went up, He resurrected, the Holy Ghost came. Because the Holy Ghost gave us the power to resist. Amen. Yung Holy Ghost siya ang nagpapalakas sa atin para tayo ay parang nung time ng mga disciples noon, nung wala na si Jesus Christ, nagkaroon ng Holy Ghost, they are very bold in witnessing to the people. At yung boldness nila, marami pong heal, maraming convert. So, the Holy Ghost will help us. Amen. And resisting pressure to reject Jesus enables the disciples to proclaim Him as risen. And amen. So the Holy Ghost will help us. Amen. Amen. And marami na kong matapos. There's a story here, a 19-year-old, it's a true story, si Serena Nan.
prison for being part of a drug conspiracy. After 11 years in prison, she obtained early release by a presidential commutation of her sentence. Release siya sa prison after 11 years. And she used the opportunity to get a college degree and graduate from law school. Abogado siya, nagpuan siya sa Georgia Bar, and become a public defender for people needing an advocate in court. So, naging pa siya, defender siya ng mga parang kaparehas niya rin. And she used her second chance to help others. So, parang example din po sa atin na binigyan tayo ng Diyos ng second chance. So, let us help others also to find salvation. Amen. And some pressure try to silence our testimony. Minsan, parang mungkas ako nag-work ako Friday ata. Talagang yung pressure sometimes sa aking buhay. At parang sinasadyan sila ba yung testimony mo. May mga tao na minsan yung galing nila. So, mag-pressure sa effect kanila na para mag-ingat ka ba. So, yung galing na yung shirt namin. Emergency yun, nasa OR. Kasi may C-section ang pasyente. Kailangan ko ng papel. So, hindi mo dapat iwanan yung, alam ni Sister Evelyn, Sister Charlie, hindi mo pwede iwanan yung pasyente mo sa OR na, so wala akong pautusan, kung ako ng papel din sa labas. Hindi na ko na lang yung papel, yung secretary kasi pwede niya yung set ng mga kwan. Hindi na ko yung paper doon. No, sabi na, nagalit. Kasi ayaw niya naman kwan yung set. Yung emergency na yun, hindi ko pinagkikan, hindi ko na lang tumakbo ako sa OR. Tapos, parang pinahiyan niya ba ako dun sa karamihan ng tao, sa mga nurses doon. What happened? Sabi nila. Hindi ko na lang pinansin. Pero, kung titignan mo kasi, pwede akong sabi nila, sabi mo isang nurse, I'm there, I will defend you. You should tell that to the manager. Pero sabi ko, it's okay. Kasi kung magsusunod ako sa manager ng gano'n, paparisa mo na lang ba yung ugali? Yung unit clerk na yun, talagang branded na siya na talagang kamad. Branded talaga na gusto niya lang ako ko doon, nagkagano ng cellphone, nakahaba ng kuhan. So, ayun. Alam naman ng mga katrabaho ko na ayaw niyang kumilos, ayaw niyang gumalaw, so hindi ko na lang kinuha, sabi ko. So this is an example na minsan yung testimony po natin ay parang kinukuha ng na-pressure tayo due to peer pressure. So we have to stand na pwede ko naman yung isumbong sa manager para magsalitaan siya, kausapin siya, pero hindi ko na ginawa. Nagkuha na lang ako. Binigay ko na lang sa Panginoon kasi alam ka na magkaparehas yung kulay natin. Yung kulay mo, imbis na naglalay ka sa Panginoon, ay magiging parehas na kayo sa tingin nila. So, yun. Kailangan ko na ingatan natin yung testimony natin. And let us not be satisfied with just being maging good tayo, but let's do it in action. And let's have this time na naiiwan sa buhay natin na let's live it with a purpose. Kailangan na i-drop natin yung every opportunity na magkaroon tayo ng purpose sa buhay. Amen. And sabi nga ni Paul, is I may know Him, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made comfortable unto His death. Philippians 3. Let's get the opportunity. To serve Him. And suffering pulls us to stand strong and witness one more time to the wonder of Jesus' forgiving grace. Amen. So, let's grab
have this chance, Amen. yung pagkamatay ni Jesus Christ na every opportunity for us to do His will. Praise God. Let's all stand up and let's pray. Praise God. And we ask Sister Luella to close us in the word of prayer. Praise God. Sit for a little bit. Praise God. Salamat sa Panginoon mga kapatid at nandito tayo at buhay pa rin. Magpupuri pa rin sa Kanya. Praise God. The Bible says in the book of John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branches.